Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na minikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, minuluwalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kami lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katuwiran. Loobin mo nawa na kami po ay iyong samahan. Iyon at mapagpagkimalang kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangihinat at bibigatan inyong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, ipagkaloob mo at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo rin po, O Diyos, minsan pa, ang nalalaking oras at ang mabuting balitang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mabuting balita, upang ito maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samo at dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Pag sinabi kong God is good, ang isisigaw niyo talaga. Pag sinabi ko naman all the time, ang isasagot niyo naman husay naman. Husay naman. Are you ready? Amen. God is good. Talaga. And all the time, Husay naman. God is good. Talaga. All the time. Husay naman. Palakpakan si Yahweh ang Shaddai. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, 16th Sunday in Ordinary Time, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 10, simula talatang 38 hanggang 42. Luke chapter 10, verses 38 to 42. At ganito po ang mababasa ng Ebanghelyo sa wikang Ingles. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered,
You are worried and upset about many things. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pumihig si Yahweh ay siya rin ng kalakas. God is good all the time. God is good and all the time. God is good and all the time. Pusay naman! Pumihig si Yahweh ay siya rin ng kalakas. Paupo na po kayo Pusay talaga. sa napakagandang presensya ng ating buhay na Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat Nagpala namin ang Brother Ryan. at pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon sa lahat ng nakatunghay sa digital platforms ng social media channels na Kapakayagan TV at UGC Unstoppable Grace Channel. Saan man dako kayo nandoon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, remember this, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa kanya. May magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong lahat. Kaya magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos sapagkat tayo po ay patuloy na sinamahan ng ating dakilang Diyos sapagkat naganap na po yung ginanap na pagdiriwang ng anibersaryo ng ating gawain sa buong tapat pa. At ako niniwala na lahat ng nakarinig ng mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng temang magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong mahal. Purihin si Yahweh Shaddai. Siguro maraming magtatanong, bakit nagpasigaw ka pa ng ganon, Brother Ryan? Ganito po yun. Sinimulan ko po na ipasigaw itong God is good talaga all the time, husay naman noong Biyernes ng gabi doon sa hinayuan ko sa Wawatagig. Kaya every time na ako'y magsimula at magtapos ng mensahe ito, yun ang ipapasigaw ko sa inyo. Saan man ako dalhin,
sa buong tapat pa chapters. Amen po ba? Kaya God is good and all the time to him si Yahweh al Shaddai. At dahil napakahusay ni Yahweh al Shaddai sa buhay natin, ito ang ulo ng makalangit na balita ngayong darating na ika-12 na linggo sa karaniwang panahon. At ang aking ibabahagi sa inyo ay pinamagatang choosing the one thing in a distracted world. Piliin ang isang bagay sa nakaka-distract na daigdig, sa mundong nakaka-istorbo. Amen? Lahat ng tao nagiging distracted. Sa halip na makinig ng mabuting balita, anong ginagawa? Niyayaya na ano? Na maglaro ng basketball. Na maglaro ng pinaka-ayaw na ayaw ng bawat isa. At yun na yung online game. Alam nyo ba? Alam nyo tama lang ang nangyari eh. Mapigil na yung tinatawag na online game na yan. Bakit kamo? Yan ang sumisira sa relasyon ng pamilya at sa relasyon sa Diyos. Hindi po ako nagpapatama. Tinatama ko lang kung ano ang sabi ng Panginoon. Amen? Ang pagdalaw ng Panginoong Hesus, kina Marta at Maria, ay nagpapakita ng hamon sa atin sa kasalukuyan. Ang pagiging abala kontra sa pagiging malapit sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Ito pong ginawa ng Panginoong Hesus doon kina Maria at Marta, yan ay nagpapakita ng ganitong klaseng hamon sa kasalukuyang ito. Ang pagiging abala sa mga mundong gawain kontra sa pagiging malapit kay Kristo Jesus. Sa mundong laging nagmamadali, itinuturo ng talatang ito ang tamang pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos. This passage invites us to redefine the success in the kingdom of God. Now, paano tayo mapipili ng isang bagay sa kasalukuyang ito? Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang bagay na dapat nating malaman, ito pong tinatawag na cultural context. Martha's service versus Mary's radical choice. Yan po ang tinatawag na kulturang konteksto. Pati konteksto, may kultura din. Ang pag-ilingkod ni Martha kontra sa pangahas na pagpili ni Maria. Amen? Makikita natin sa verse 38 and 39 ng ating mabuting pakita na ating natungkayaan.
Ang sabi dito, malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang itinuturo. Now, ang pagpili, bakit pinili ni Maria ang umapo sa paanan ni Jesus? Para ano? Para mapakinggan kung ano ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang radical choice ni Maria, na kapatid ni Marta. Ang tumuon ang kanyang pandinig at ang kanyang paningin kay Kristo Jesus na nangangaral ng salita ng Diyos. Wala nang takot na usap. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Kapag nakinig ka, naunawaan mo at tinanggap mo ang mensahe kapahayagan na iyong narinig, pinitiyak ko sa inyo, bago dumating ang anibersaryo ng dakong ito, sunod-sunod na himala ang darating sa inyo. Purihin siya ng Sinay. Martha's hospitality honored Jewish custom, but Mary defied norms by sitting at the Lord's feet, a posture reserved for male disciples. Her choice symbolized total surrender to the teachings of Jesus Christ. Amen. Now, ang pagtanggap ni Marta ay naaayon sa kinaungordalian pagpapahalaga sa mga Hudyo. Mababasa po yan sa Genesis chapter 18 verses 1 to 8. Pag nilayo niyo po ang Genesis chapter 18 verses 1 to 8. Ngunit si Maria ay sumuway sa tradisyon sa pamamagitan ng pag-upo sa paanan ni Jesus. Isang gawain para lamang sa mga lalaking alagad. Amen? Amen po ba? At ito yung mababasa natin sa Acts chapter 22 verse 3. Pagkinaya po maigi ang Acts chapter 22 verse 3. Yan po'y isang gawain na para lamang sa mga lalaking alagad. Ang kanyang pagpili ay tanda ng buong pusong pagsunod saan? Sa mga aral ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas at Panginoon. Wala na ata akong kausap. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Ano po ang susi? Service is good, but not at the cost of missing Christ's presence. Mabuti ang paglilingkod, ngunit huwag kalimutan maglaan ng oras sa Panginoon. Makikita po yan sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 2, Talatang 4 at 5. Nasusundan niyo po ba? Nasusundan niyo po ba? Palapakan natin ang buhay ng Diyos.
Ang iba, konting pagsubok lang, sumusuko na agad. Tanungin niyo po kung malakas, bakit? Bakit? Sabi ng Panginoon, kay liit ng pananalig ninyo sa akin. Amen? Amen. Kung meron kayong pananampalataya, at makarinig ng mensahe, lahat ng pagsubok, nagkakaroon tayo ng tagumpay. Amen? Amen. Katulad ng nag-viral na comedy ng isang pari ng mga nakarang buwan eh. Ewan ko lang kung matatawa kayo nito eh. Naniniwala tayo sa kasabihan na habang may buhay may pagsubok. Kaya dumalang yung mga pagsubok, doon masusubok ang ating pananampalataya. Konting pagsubok lang, bumabagsak na tayo. Amen? Konting pagsubok lang, nag-aarapan na rin tayo. Amen po ba? At kapag dumating ang pagsubok, saka pa lamang natin malalaman na talagang ang ating buhay na habang may buhay may pagbangon. Dahil sa mga pagsubok, nabagsak tayo, nalugmok. Pero nang dumating ang mensahe ni Jesus, ibinangon tayo mula sa ating pagkadapa. Kahit tawagin pa akong boy na pa. Amen? At kapag may pagsubok at pagbangon, saka pa lamang nating malalaman na talagang ang ating buhay na habang may buhay may pag-ibig. Pag-ibig sa ating kapwa-tao. Amen? Meron tayong pag-ibig na galing kay Jesus. Matapos tayong ibangon mula sa pagkadapa dahil sa mga pagsubok. At kapag mayroong pagsubok, pagbangon at pag-ibig, saka pa lamang natin malalaman na talagang ang ating buhay na habang may buhay may pag-asa. Si sister napapasigaw na pag sinabi mong pag-asa. Hindi lang basta pag-asa. Habang may buhay, may pananampalataya, at habang may buhay, may pagkakaisa. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Brothers and sisters, may pagsubok, pagbangon at pag-ibig. Kaya malalaman natin na talagang ang ating buhay ay may pag-asa, pananalig, at pagkakaisa. Amen. Amen po ba? Amen. Purihin natin si Yahweh Al-Shaddai. Pangalawa, Christ's gentle correction, prioritizing presence.
maamong pagtutuwid ni Jesus, pagpapahalaga sa kanyang presensya. Makikita natin sa Luke chapter 10, verses 40 to 42. Ito ang sumunod na nangyari. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abanang-abana sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin. Amen? Sa English nga, Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Sa English o sa ibang wika, pinili ni Maria ang lalong mabuti. Anong mabuti nun? Ang makinig ng salita ni Yahweh El Shaddai. Pumihig si Yahweh El Shaddai. Kahit na kayo mga senior citizen na, enjoy your life with your apo. Amen? Kaya natutuwa ako sa mga bata kapag niyayayang mag-trip ang lolo at lola. Yun nga lang, di ko alam kung matatawa kayo sa babanggitin ko eh. Yung pagtawag ng lolo, sa kamit na ang tunog ay letter L, ang tunog W. Bakit W sound? Mga kapatid, di ko alam kung matatawa kayo nito eh. Alam niyo, sabi ng bata sa lolo, Wowo! Kain tayo bakto, Wowo! Amen? Tawag ng bata sa lolo, Wowo eh. Paano pag lola? W sounding. Sasabihin ng bata, Wowa! Kain tayo ice cream, Wowa! Amen? Enjoy niyo ang apo ninyo. Even after magsimba. Amen? Amen po ba? Kaya sasabihin pa ninyo, pasensya ka na, iho. Alam mo namang marupok ang tuhod ko. Masakit ang spinal cord ko. Burang na ang lola ko. Amen? Alisin nyo sa isip yung salita, burang na ang lola nyo. Amen? Tanggalin nyo sa isipan yung salitang burang na ang lola nyo. Burang na ang lola nyo. Yung mga isang preacher to, sa ibang lugar, nag-aaral pa rin. 100 years old. Imagine ninyo, sa edad na 100 taong gulang, malakas pa rin. Nag-aaral pa rin. Ng mabuting balita. Tanungin niyo ko ng malakas, bakit? Sapagkat ang kalakasan taglay niya ay galing kay Yahweh El Shaddai. Amen? Now, Jesus doesn't condemn Martha's work.
refocuses her. You are worried about many things, but few things are need, indeed only one. Hindi hinatulan ni Jesus ang paglilingkod ni Martha. Amen? Amen po ba? Binigyan niya ito ng tamang direksyon. Ang sabi niya, Martha, Martha, naliligaling ka talaga at masyado kang abala sa maraming bagay. Amen? Subalit isa lang ang talagang kailangan. Amen? Ang isang bagay ay pagbibigay pansin sa salita ng Diyos. At makikita po natin sa aklat ng mga awit, kabanatang 23 o 27, Psalm chapter 27, verse 4. Awit, kabanatang 27, talatang 4. Amen? Now, ano po ang susi? O maaaring i-apply. Busyness often masks, which is spiritual emptiness. Ang pagkakabahala ay maaaring tanda ng kawalan ng kapayapaan sa spiritual. Amen? Anong sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 11, verse 28 hanggang verse 30? Ito ang pinakamaliwanag na sinabi ni Jesus. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Hindi sinabi ni Jesus, come to me, and I will make you permanent rest in peace. Hindi yun. Ang sinabi ni Jesus, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang tinutukoy ni Jesus, ang spiritual na kapahingahan. Ang hina ng Take my yoke upon you and learn from me. Sabi ni Jesus, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Amen. Maliwanag na sinabi ni Jesus, halika kayo, lumapit kayo sa akin, lahat kayo mga nagpapagal, at nabibigatan sa inyong mga pasaning, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat magaang dalhin ang pasanin to, at ang aking pamato maging hawa ang dalahin ito. Purihin si Yahweh at Kabala. That verse, I remember doon sa patotoo ng aking ama, si Brother Rex America, nasumpungan niya ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng himpilang DWSI, kung saan ibinahagi ng ating punong lingkod ang mensahe noong panahon siya'y nakaratay pa sa ospital dahil sa karamdamang
heart enlargement and heart block. Amen? At narinig niya ang salita ng Diyos na nagsasabing, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." And from that time on, at magpahanggang kasalukuyan, my Father is being part of this ministry. Amen po ba? Maliwanag po sa sinag ng araw ang mensahe kapahayagan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, tanda-tanda ko po yung ating station ID jingle na DWXI. Amen? Doon po ko na starstruck sa jingle na yun eh. Amen? Bago pa marinig yung female singer may voice over pa na una akong narinig eh. Doon ako na starstruck eh. Doon sa main voice over na yun eh. DWXI 13:14 AM The Lost of the Show Manila. Sino sa inyo nakaabot ng station ID jingle na yun? Taas na kamay. Taas na. Mapalad itong mga nakaabot ng station ID jingle na yan. Ha? Ang di ko makakalimutan doon sa female singers na nasa likod ng station ID jingle, mga babae. Kaya doon ako na-starstruck sa station ID jingle na yan eh. Yung DWXI, where Jesus is Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Purihin natin si Yahweh ang siya ng malakas. At yun ang simula ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, lalo na sa lahat ng mga may karamdaman ng sakit, lalo na sa mga ospital. Ewan ko lang kung naabot ng tinig na ito. Kapatid, kung ikaw ay nasa maligdang karamdaman at natatakot ka, napahirapan ka ng karamdaman yan, huwag kang mag-alala. Ang salita ng Diyos ang magpapagaling sa lahat ng karamdaman ng sakit na nagpahirap sa katawan mo. Purihin sila ng siya ng malakas. Amen po ba? Now, ano naman ang pangatlo? The third is modern application. Balancing Martha and Mary in us. Paggamit sa kasalukuyan, pagbabalanse ng Espiritu nila Martha at Maria sa ating lahat. Now, kung paano binalanse ng kapangyarihan ng Diyos sila Maria at Martha, dahil tayo babalansihin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi ni Sister, tulihin natin ang buhay ng Diyos. Now, for Martha's service, para sa mga Martha, serve with joy, but anchor tasks in prayer. Colossians chapter 3, verse 23. Maglingkod ng may kagalakan, ngunit ipagdasal
ang bawat gawain. Amen po ba, nanay? Purihin natin ang buhay ng Diyos. At para sa mga Maria, sa panahong ito, nurture devotion, but avoid spiritual passivity. Pagyamanin ang debosyon, ngunit huwag pabayaang maging tamad. Amen? James chapter 2, verse 17. Pagyamanin natin ang ating debosyon sa Panginoon, ngunit huwag nating pabayaang maging tamad. Amen? Huwag nating tamarin ang ating pananalangin. Huwag nating tamarin ang ating pagdedebosyon. Amen? Kaya nga noong Martes at saka Sabado, nagbalik pa nga ako sa pagsulat ng prayer request eh. Kalaki pa yung kaloob eh. Bakit ka mo? Para magkano natanggap ang kalahati ibibigay ko kay Yahweh El Shaddai. Totoo yun. Totoo po yun. Kaya noong Martes at saka Sabado, binuhay ko muli yung pagsusulat ng prayer request eh. Bakit ka mo? Parte ng devotion niya. Amen? Yung pagsulat ng mga kahilingan, bahagi ng ating devotion sa Diyos. Panalangin may kahilingan. Amen? Amen po ba? At anuman ang hiningin mo kay Yahweh El Shaddai, bago dumating ang anibersaryo ng GHQ, kailan yun? July 28. July 28. No? Nagtangin mo? 4th Monday ng July. At bago pa dumating ang 41st anniversary ng malaking gawain sa mga saysayang Luneta Grandstand, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa araw ito. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, oras-oras, minuto-minuto, segundo, walang ibang pinakikinggan na balita kundi ang balitang panlangit. Ano yung balitang panlangit? Maputing balita na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen po ka. Ngayon, ano po ang pinakasusi ng ating mensahe? Seek first His kingdom. Sabi ni Jesus, Matthew chapter 6, verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ngunit pag sumakita ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ang lahat ng bagay ibibigay niya sa bawat nananalig at nananampalataya kay Yahweh El Shaddai.
Amen. Alam niyo po, malaki ang aking ipinagpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Tanungin niyo ako ng malakas, ano yun? Buhat noong 2013, nang ako'y mapasama sa mga nag-outreach dito sa tapat na chapters. From 2013, hanggang kasalukuyan, kung di ako nagkamali, from October 16, 2013, hanggang kasalukuyan. So ilang taon na? So ilang taon na ako sa preaching course? 12 years. 12 years na sa preaching course. Yung 2012 na yun, training lang eh. Training lang ginagawa ko eh. Amen? Tanungin niyo ako, bakit training lang ang ginagawa mo, Brother Ryan? Tanungin mo, Sister Tina. Siya yung nakasama ko sa pag-MG sa mga prayer meetings eh. Yun ang aking training ground eh. Amen? At parte ng training ground ko noon, yung mga pag-i-intercessory prayer, lalo na yung mga pagpunta sa mga bahay-bahay, kahit na ako'y parte na, kahit ako yung nag-preach na, bahagi yan ng buhay paglilingkod. Amen? Wala akong pinagayabang. Di minsan, hindi ko pinagmamayabang ang sarili ko. Ang dapat kong ipagmayabang, ang kabutihang loob ni Yahweh El Shaddai. Sabihin ng mga nanonood, pwede na. Alam hindi ako pinagbigyan ng Lord ng ato. Amen? Amen po ba? Kapatid, kung nanonood ka nito, kung nakikita mo nangangaral ang inyong lingkod ng mabuting balita, hindi po si Brother Ryan ang nagsalita. Hindi po si Brother Ryan American at Taguig City ang nagsalita sa iyo. Ang nagsalita sa iyo, si Yahweh El Shaddai. Amen? At bilang pangwakas, tayo na kayo. Sabihin ng wasan, Brother Ryan, ano nangyari sa imo? Ang salita ni Jesus kay Marta ay hindi pagtatakwil sa paglilingkod, kundi paalaala na ayusin ang mga prioridad. Sa gitna ng makalat na mundo, pipiliin mo ba ang isang bagay na magdudulot ng walang hanggang kagalakan? Tatanungin ko kayo mga kapatid, pipiliin mo ba ang isang bagay na nagdudulot ng walang hanggang kagalakan? Wala na akong kausap. Pipiliin niyo po ba? Pipiliin niyo ba ang isang bagay na nagdudulot ng walang hanggang kagalakan? Purihin si Yahweh Shaddai. Taas ang kamay niyo at bilang simpleng panalangin, awitin natin ang mensahe ng awit. Pakinggan ninyo ang mensahe ng awitin ko. Manalig ka lang.
ikaw, magdiwanag tuloy, hindi maawi, at sa'yo buhay ang pag-asa'y ibigin. At sa'yo buhay ang pag-asa'y ibigin. At sa'yo buhay ang pag-asa'y ibigin. Tunay nga, Panginoon, na ikaw nagsasabi, isa lang ang talagang pinili. Pinili ni Maria ang mas lalong mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Kaya, Panginoon, kung paano mo nabanggit na pinili ni Maria ang mas lalong mabuti, yun din ang aming pipiliin sa oras na ito. Kami nananalig at nananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, kami iyong binangon at ipinadama mo ang pagmamahal sa amin, na may kasamang pananalig sa iyo at marudog na pagkakaisang kasama mo. Kaya, Panginoon, taos puso mo kami nagpapasalamat sa mensahe kapahayagang ipinapatid mo sa bawat isa. Nawa magsilbing aral ang mensahe ito patungkol sa choosing the one thing in a distracted world. At ito'y may bahagi sa lahat ng mga taong nais makaranas ng kalakasan, kagalingan, at walang humpay na tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng iyong banal na gawain sa dakong ito. Simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit malulutog at ang mga nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Pagpalay mo po ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala tuwi-tuwi na sa ngalan mo, Jesus. At ngayon, taas ang inyong mga dadalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at handog, at tumulog tayo sa trono ng may kapapaang loob. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po traspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas. Inyo pong gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ang inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay at handog. Ibalik mo sa kanila ng husong takal, siksik, liglig, at umaapaw. At sa aming pansamantalang pamiwahiwalay, taglay po namin ng iba yung lakas at iba yung sigla na galing sa iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin kay isa ng panambitang panalangin ng aming inang Birheng si Maria, Our Lady of Lourdes, at ng lahat ng mga anghel na kamanal sa langit, sa pangalan ng iyong buktong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Kristo, na nabubuhay naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan.
Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Pakibaba ang inyong mga hawak kamay. Taas ang inyong kamay na walang hawak. At malaya tayong mapupuri kay Yahweh El Shaddai. Amen. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Pagtapos ko, ito po ang inyong sisigaw. Kung ano ang pinili ni Maria, yun din ang pipiliin ko. Pakiulit pa ng malakas. Kung ano ang pinili ni Maria, yun din ang pipiliin ko. Lakasan nyo nga po ulit. Kung ano ang pinili ni Maria, yun din ang pipiliin ko. Kung ano ang pinili ni Maria, yun din ang pipiliin ko. Kung ano ang pinili ni Maria, yun din ang pipiliin ko. And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father, Father pa lamang, o po kayo ng madali, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lamang, and of the Holy Spirit, Amen and Amen. God is good! All the time! Ang batay pa naman. Ulit, God is good! All the time! God bless everybody. Kay buti mo